Magandang umaga muli sa bawat isa sa atin. So, hindi naman siguro lingid sa atin ang mga pangyayari sa ating paligid, yung mga nangyayari sa ibang mga bansa, kagaya ng nangyayari ngayon sa gitnang silangan sa Middle East, doon sa Israel. Noong nakaraang linggo ay binomba ng Iran yung Israel at nakaabang ang mundo kung ano ang gagawin ng Israel ngayon na sila ay binomba na ng Iran. Maraming nagsasabi na bubombahin ng Israel yung nuclear facilities o kaya yung mga oil fields ng Iran. So hindi natin alam. Pero ang Biblia, matagal nang sinabi ng Panginoon na ang mga bagay na ito, at palagi nga natin itong nababasa, napapakinggan, no? Sabi ng Matthew chapter 24, verse 6, "And you shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet." Ang mga bagay raw ito ay mangyayari. It shall come to pass. Ibig sabihin, gustuhin man natin o hindi, dahil sinabi nito ng salita ng Diyos at naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay totoo, ito yung katotohanan, mangyayari talaga ito. At ibig sabihin lang noon, every world leader is just an actor in this worldly theater. Sa teatrong ito, no? Lahat ng mga leaders ng mundo ay may kanya-kanyang ginagampanan at wala talaga tayong magawa kundi manalangin tayo na ang proteksyon ng Diyos ay patuloy na ibuhos sa kanyang mga anak. Sa atin naman, mga kapatid, andoon yung ating pananalangin sa ating mga mahal sa buhay na sana hindi umabot dito yung mga pangyayari niyan. Pero kagaya nga ng salita ng Diyos, hindi raw tayo dapat magulumihanan. Huwag tayong magkaroon ng takot. Bagamat siyempre, nakakatakot ito kapag nandyan yung gera sa ating harapan. Sabi lang ng Biblia, makakarinig tayo ng mga gera, alingaw-ngaw ng gera. Ngayon naririnig natin, wala naman tayo doon eh. Pero may mga tao talaga, nandun sila sa gitna ng gera. Kaya ayaw talaga natin ng gera kasi walang panalo, walang mananalo dyan. Lahat ay talo. Kahit sino pa ang manalo sa gera. Halimbawa, ang Pilipinas nakasama dyan. Sabihin na natin, nanalo tayo sa gera. Aanhin mo yung panalo mo sa gera kung yung bahay mo tinamaan ng bomba, nasira. Ilang taon mong pinaghirapan para maipundar, pero nasira lang. O kaya, yung mga mahal natin sa buhay ay kasamang naging collateral damage ng gerang ito. So, kahit sabihin pa natin manalo tayo sa gera, o hindi tayo talaga tunay na nanalo kasi maraming mga nasira. Tungkol dito sa bansang Israel, ang Biblia ay mayroon ng ganitong mga pananalita o hula. No? Isang panalangin ito, this is a form of prayer, but at the same time, this is a prophecy concerning the end times of what will happen to Israel. This is happening right now. Na nangyayari ngayon. No? Mababasa natin yan sa Book of Psalms, chapter 83. No? Kung babasahin natin yung buong Book of Psalms, chapter 83, makikita natin dyan yung mga pangyayari. Psalms 83, kung babasahin natin mula sa verse 2, ang binabanggit dyan is yun ito. Lo, your enemies make a tumult, and they that hate thee have lifted up thy head. For all those who make war on you are out of control, the Bible says. They are out of control. The haters are lifting up their heads. They have made wise designs against your people, taking together against those whom you keep in secret. So may binabanggit dyan mga kabiko ng mga tao ng Diyos na itinago ng Panginoon sa isang tagong lugar. And then yung mga tao nagkakasundo, they are out of control. Sabi ng Biblia mga kabiko, yung mga kaaway ng ating Panginoong Diyos.
At bagamat maraming mga kaaway ang Panginoon, but this particular prophecy sets it apart. Kakaiba siya. Bakit? Kasi mababasa natin dito, yung mga bansa o mga tribo na binabanggit, ito rin yung mga bansa na involved ngayon sa nangyayari doon sa Israel. In verse 4, Psalm 83 verse 4, ito yung sabi. They have said, "Come, let us cut them off from being a nation, that the name of Israel be no more in remembrance." Ang katotohanan sa Biblia ay nagdudumilat kasi mapapansin natin ngayon ang mga pangyayari, yung mga bansa na nandyan sa Israel, ang purpose talaga niyan ay to annihilate Israel, no? Na talagang gusto nila yung bansang ito ay mawasak, mawala. Yun talaga yung goal nila. Yun talaga yung purpose nila. And yet, it was already written in the scriptures a very long time ago. Matagal lang sinabi ng Biblia na ito yung plano ng mga tribong ito, ng mga bansang ito. Nababanggitin natin maya-maya. But the goal of this war is the annihilation of Israel. Ano-ano ang mga bansa na ito? Inisa-isa na rin ng Biblia yan. Inisa-isa yan. The Book of Psalms. But tuloy-tuloy lang tayo dyan sa Book of Psalms, chapter 83, verse 5. For they have consulted together with one consent. They have confederate against you. The tabernacles of Edom and the Ismailites, the Moab, and the Hagarins, Gebal, and Ammon, and Amalek, and the Philistines with the inhabitants of Tyre. Assur is also joined with them. Bibilangin mo yan sila lahat. These are the 10 tribes, 10 nation confederacy. 10 mga bansa ito, 10 mga tribe ito. Sa panahon na isinusulot yung Book of Psalms, these are existing tribes. No? Nandyan yun sila. No? Gebal, Tyre, Assur, Ammon, Moab, Edom, Philistia, Amalek, Ismailites, the Hagarins, lahat yan sila nandyan. At yung mga bansa na ito, kung papansinin natin yung mapa, sila yung mga nakapalibot noon sa bansang Israel. No? And siyempre, sa panahon ngayon, hindi na natin mababasa yung mga pangalan na yun. Iba na yung mga pangalan nila. But they are tribes. Sila yung mga tao dyan. At nanatili sila dyan. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yan sila. Ano-ano ang mga bansang ito? Well, Ammon, Moab, and Edom, ito yung Jordan. Okay? Just the east side of Israel. Edom, nasa southern part yan. And then yung Moab, nasa gitna. And then sa northern part ng Jordan, ito yung Ammon. And then doon sa northeastern side niya is the Hagarites na sinasabi ng Bible. And then of course, Philistia, the Philistines. Ito yung Gaza. No? Sa ngayon, nandyan yung mga Palestinians. Gaza Strip, dyan sa Israel. Of course, yung Tyre at Gebal, ito yung Lebanon. The Amalek, ito yung northern part ng Egypt, just over the border of Israel. Yung mga Ismailites naman, ito yung lahi ni Ismael na anak ni Abraham. No? Mayroon din itong mga anak na nagkalat rin dito from Iran, Iraq, hanggang sa Saudi Arabia, hanggang dito sa may Egypt. Andyan yung mga tribo na nila yan. They're called the Ismailites. So, etong mga bansang ito, itong mga tribo na ito, nandito pa rin ito sila. Again, kagaya ng sinabi ko, yung Philistia, that is Palestine, that is where Gaza is located. Tyre and Gebal, that is Lebanon. No? Ammon, Moab, Edom, the Hagarins, ito yung Jordan, Amalek, Egypt, lahat ito, they are already a part of the ongoing war. Of course, number one, yung Hamas, na nandyan sa Gaza, nandyan sa nitatawag na sa mga Palestino, ang Gaza Strip, andyan na sila talaga. Kaya nagsimula yan last October 7. Kung October 7 ngayon, isang taon na ang nangyayari. Mula noong
mga Hamas ay pumasok doon sa border ng Israel at maraming mga namatay doon at yung ibang mga Hudyo ay dinala nila sa Gaza, naging hostage. Hanggang ngayon may mga hostages pa rin. At of course, syempre gumanti yung Israel hanggang sa mayroon silang gera doon. Pero local lang, simula sa local, yung Gaza, binobomba ng Israel. Pero kalaunan, sumali na rin yung mga Hezbollah, no? Na nandoon sa may bandang Lebanon. Umbaga, ang Palestina kasama na rito. Yung sinasabi ng Bible na Tyre and Gebal, nandito na rin sila sa gera na ito. Of course, Syria, nandiyan, kasama na rin yan sila. Yung Syria ngayon, no? Kasama na rin sila sa gera ngayon. Ang hindi na lang talaga involved dito, yung Ismailas, kasama na rin yan. Kasi yung Yemen, binobomba niya yung Israel din. Lahat ito sila ay nagkakaisa para wasakin yung bansang Israel. Ang hindi na lang nakikisali dyan, yung Ammon, si Moab, yung Edom, the Hagarenes, and din yung Amalek, yung sa may bandang Egypt. But the Bible says, kagaya na sinabi ng Biblia, it shall come to pass, mangyayari yan. Sa ngayon siguro, hindi pa, pero mangyayari yan. So yung mga bansa na yan, ito yung binabanggit sa Book of Psalms, chapter 83, na gera na mangyayari. I believe this is what the Lord was trying to tell us when He said, "And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that you be not troubled, for all these things must come to pass. And the end is not yet." Ito yung mga pagpapasimula ng mga kapighatian, the beginning of sorrows, pagpapasimula. Kasi hindi naman dyan magtatapos yung gera na yan. No, hindi dyan magtatapos. Nagpapasimula dyan the immediate surrounding of Israel, yung nakapalibot sa kanyang mga bansa. This is happening right now. In fact, ngayon yung first anniversary, October 7, ng Hamas, nung sila ay pumasok sa Israel. Isang taon na yung gera. No? The last proxy war will be fought in Israel. Diyan magtatapos yan. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. But again, ito ay pasimula pa lang. Hindi pa yan talaga. Hindi pa sila yung mga bansa talaga na pupunta sa Jerusalem. Mayroon pa kasing binabanggit ang Panginoon that I will gather all the nations to battle against Jerusalem. Binabanggit ang Panginoon doon. At hindi lamang ito mga immediate surrounding nations ang involved doon. May mga binabanggit na doon. And we will discuss that sa susunod nating pag-aaral. No? Sa ngayon, pag-aaralan natin, this is the first war that Israel will be involved. Dito yung pasimula, magpapasimula dyan. Pero hindi dyan magtatapos. Ito lang yung pagmumulan ng kaguluhan dyan sa Israel. What is the purpose of all this? Isa lang ang purpose niyan, no? And that is, kagaya ng sinasabi ng Bible, babasahin natin ulit mga kabiko in the book of Psalms kasi nakalagay na rin yan dyan in the book of Psalms, chapter 83, verse 16. Fill their faces with shame, the Bible says, that they may seek your name, O Lord, and let them be confounded and troubled forever. Yea, let them be put to shame and perish, that men may know that thou, whose name alone is Jehovah, are the most high over all the earth. At ang pinakadulo niyan, kagaya sa sinasabi ng Biblia, so that men may see that you alone, whose name is Jehovah, is the most high over all the earth. Ito yung pinaka-purpose ng gera. No? Kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang ganitong mga bagay. Of course, hindi dito magtatapos ito, pero pagkatapos nitong gera, may susunod pa. The end result of all these things is the exaltation of God, the knowledge of God, Yahweh, Jehovah, the exaltation of His name. Makikilala siya ng mga tao. Imagine, mga kabigo, yung mga bansang nakapalibot dyan, these are Muslims, no? Islam, primarily yung religion ng mga bansang ito. And of course, syempre, ang sigaw nila dyan, iba. But in the end, the Bible says, makikilala nila ang Diyos.
si Yahweh, si Jehovah, makikilala nila na siya lamang ang nag-iisang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. No? Pinapahintulutan minsan ng Diyos ang ganitong mga bagay, kaguluhan, gera, no? Para ipakilala niya ang kanyang kapangyarihan. It happened a long time ago, during the time of Moses and Pharaoh in their confrontation. Sabi ng Panginoon kay Moses, pumunta ka kay Pharaoh at sabihin mo, palayain ang aking mga tao upang sila ay magsamba sa akin. Papunta doon si Moses, mga kapatid ko, at ang mayayari, papatigasin ng Diyos ang puso ng Pharaoh. Papayag siya, pero maya-maya hindi niya papayagan hanggang sa ang Diyos patuloy naman na magpapakita ng kanyang kapangyarihan. Magpapadala siya ng salot. And then mabigay yung Red Sea, naging parang dugo. Pinakadulo mabigay ko, the firstborn of all the Egyptians died, namatay. Para saan daw? Ito yung sabi ng Bible, mga kapatid. And the very deed for this cause have I raised you up, for to show you my power, and that my name may be declared throughout the earth. Kasi ganun din ang purpose, mga kapatid ko. So that His name will be declared throughout all the earth. Minsan pinapahintulutan ng Diyos ang mga pagsubok, gera, no, kamatayan. Bakit? Para ipakilala ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, para ipakita ng Diyos ang kanyang lakas. Ganon din ang mangyayari dito sa gerang ito sa mga huling araw, mga kapatid, na kung saan babalik ang Panginoon sa Kristo, makikita ng lahat, makikilala ng lahat kung sino ang Diyos, ang tunay na Diyos, nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. A very long time ago, He came down. Bumaba siya rito. Para saan? Para bilihin tayo ng kaniyang sariling dugo mula sa kasalanan, mula sa ating pagkakautang na hindi naman natin kayang bayaran. Siya yung nagbayad. Sa pamagitan ng kaniyang buhay, ibinuwis niya ang kaniyang buhay, ang kaniyang dugo, ibinuhos para tayo ay magkaroon ng kalayaan, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Now, first, He came as the suffering Messiah. The Jewish people did not receive Him. Hindi nila tinanggap ang Panginoon. They were expecting for a warrior Messiah. Naghahanap sila ng Messiah, ng leader, political leader, military leader. Natisod sila nung makita nila ang Panginoon. Hindi ganoon ang pinunta ng Panginoon sa Kristo. He came down, a humble servant. Hindi yun ang in-expect ng mga Hudyo. Hindi nila nakita that before they can be free politically, before they can be free militarily, they have to be freed from the bondage of sin. Spiritual freedom ang unang ipinunta ng Panginoon dito. But He will come again. And this time, as the warrior Messiah that everyone is expecting. At doon makikilala ng mga tao, ng mga Hudyo, lahat kung sino ang Panginoon. Hinihintay natin ang araw na yon. Malapit na siyang babalik. Kukunti na lang ang panahong ipinaghihintay natin. Niwala lang tayo sa salita ng Diyos. Yung nangyayari ngayon sa Israel, all these things must come to pass. Everybody is just an actor trying to play, trying his act para maganap niya yung kaniyang trabaho sa mga huling araw na ito. Bawat isa sa atin. And so, I'd like to take this opportunity once again to introduce to you Jesus Christ. First, He came down. He is coming again. This time, not to become the suffering Messiah. No, He will come as a warrior. He will judge the nation. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. God bless you in the name of Jesus Christ.